Eto na ang 2026 version na Yamaha MIUI 125. Yung akala nyong ipipace out na ng Yamaha, nandito pa rin at marami pa rin ang tumatangkilik. Kaya naman sa video na ito pag-uusapan natin kung ano-ano nga bang binago. Magkano ba ang kanyang presyo? Sulit pa rin ba ang pera mo kapag binili mo ang MIUI 125 na ito? Kaya kung isa ka rin sa nagbabalak bumili ng MIUI 125, para sa iyo ang video na ito. Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop Iriga City Branch. At ayan, nasa harapan natin ngayon itong bagong-bagong Yamaha MIUI 125 2026 version na po ito. Ang tawag sa kulay na ito ay matte blue. At ang ganda ng pagka matte blue nito. Very premium yung kanyang kulay. Siguradong magugustuhan ninyo ito dahil mas gumanda yung pagka matte blue niya ngayon. Then bago na din yung kanyang mga decals. Dito sa gilid meron nakalagay na Yamaha. Tapos parang O lang ito kasi parang paputol na MIUI itong kanyang decals. Mula dito sa gilid hanggang dito sa dulo. Kapag tinignan natin, MIUI yan. So very stylish yung kanyang mga bagong decals ngayon, no? Tapos dito naman sa may bandang upuan, meron nakalagay na i125, then MIUI, then ayan, pa letter M naman ito. Ang galing ng Yamaha pagdating sa pagdidesign nitong Yamaha MIUI 125. Kaya naman hanggang sa ngayon ay gustong-gusto pa rin ito ng marami dahil astig talaga yung kanyang forma. Then isa sa maganda dito sa MIUI 125, itong kanyang fairings dito na carbon. Ayan, di ba? Ang gandang tingnan. Mas lalo ito naging premium tingnan dahil dito yan, carbon siya. Tapos kapag tinignan natin ito dito sa harapan, dito mo mas ma-appreciate yung pagiging sporty ng kanyang design. Actually, ang MIUI 125 nung nilabas ito dito sa Pilipinas, ganito na talaga yung kanyang design, di ba? Yan ang isa sa nakakapagtaka dahil marami ng motor ng Yamaha ang nag-upgrade ng disenyo o iniba o binago ang design. Pero itong MIUI 125 nananatili talaga itong ganito. Kaya naman kahit na merong mga nilalabas sa bago, yung mga nakabili na ng MIUI 125 mula pa ng mga unang release ay okay lang sa kanila. At ang advantage naman nito sa mga nakabili na ng lumang MIUI 125, hindi sila nauubusan ng pyesa, hindi sila nauubusan ng fairings dahil ganun at ganun pa rin yung design. Diba? Kaya kahit lumang-luma na yung mga version 1 ng MIUI 125, kayang-kaya pa rin gawing bago kapag pinalitan nila ng mga bagong fairings. Diba? Anyway, balik tayo sa forma nitong color matte blue na MIUI 125. Dito sa harapan meron siya ditong fairings din na carbon, meron siyang emblem dito ng Yamaha, then meron dito nakalagay na MIU. Ay, di ba ang gandang tingnan? Ang dami niyang mga edges, no? Ang dami niyang mga patusok-tusok na design, mga patulis-tulis, kaya ito tinawag na M3 dahil meron siyang mga fairings na pa letter M, and dito sa harapan pa letter M, lalo na dito sa may bandang headlight, kaya tinatawag din ito na M3 ng karamihan. Yung kanyang headlight naka-bulb type ito maliwanag din yung kanyang headlight kahit na ito ay naka-bulb type lang. Pero syempre mas maganda kung gagawin itong LED dahil kapag LED mas matipid sa baterya at mas maliwanag talaga ang buga kumpara sa ganito mga bulb type. Yan, diba? Very stylish din naman yung design ng kanyang headlight. Tapos yung kanyang mga turn signal lights nandito sa gilid naka-bulb type din. Ang kagandahan naman sa MIUI 125 kahit na hindi binabago yung kanyang design, nakakasabay pa rin siya sa mga bagong motor ngayon. Yung mga bagong release na motor, kayang-kaya niya pa rin sumabay pagdating sa forma dahil maganda naman talaga ang disenyo ng MIUI 125. Then pagdating naman sa kanyang meter panel, ito ay naka-analog display. Syempre ganun pa rin naman, wala namang binago. Anyway, itong MIUI 125 wala na itong start and stop system. Bali standard version na lang ang natitira. Yung S version na MIUI 125 ay phase out na. Ito na lang ang meron ngayon dito sa Pilipinas. Marami na rin kasi nagsasabi noon na ipi-phase out ang MIUI 125, pero ang na-phase out pala yung MIUI 125 S version. So totoo naman na nangyari, pero nanatiling pa rin na nandito pa rin ang MIUI 125 standard version na nga lang. Then ayan, meron din naman ito mga convenient features kaya perfect din talaga ito pang araw-araw. Meron itong bulsa dito sa harapan, dalawa yung kanyang bulsa na open pocket kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo dito, phone mo, basahan, mga bare-barya. Ayan, meron kang paglalagyan dito. Tapos ito, wala pa itong built-in charging port. Isa yan sa maganda na gawin ng Yamaha. Lagyan ito ng built-in charging port para matuwa naman yung mga delivery rider o yung mga ginagamit ang motor sa paghahanap buhay para makakapag-charge din sila ng phone nila. Then syempre meron itong hook dito kaya meron kang pagsasabitan ng gamit mo at ito ay naka-flat footboard kaya kung marami kang dala-dala, yan, meron kang paglalagyan dito sa harapan. Then ang maganda dito sa MIUI 125, perfect na perfect ito sa mga beginner rider dahil napakagaan lang ng motor na ito. Ang timbang nito ay 92 kilos lang kaya hindi kayo mahihirapang itukod-tukod ang paa ninyo. Hindi kayo mahihirapang maniobra. At ang maganda pa sa kanya, mataas yung kanyang ground clearance, 135mm kaya hindi sasayad yung ilalim nito kahit na mapadaan ka sa mga matataas na humps. Then ang seat height nito ay 750mm lang kaya perfect na perfect sa mga average height. Lalong-lalo na
sa mga nag-uumpisa pa lang magmotor, kailangan talaga kapag nag-uumpisa ka, abot na abot mo ang ground. Kasi nangangapa ka pa lang sa pagbabalanse. So ibig sabihin, maganda itong MIUI 125 dahil mababa lang ang kanyang seat height. Perfecto kahit sa mga 5 flat ang height, kayang-kaya nyo ito. Lalong-lalo na sa mga lady rider, itong MIUI 125 ay okay na okay ito sa inyo. Yun nga lang, pagdating sa kanyang mga gulong, naka-tube type pa rin ito, hindi pa rin ito naka-tubeless. Isa yan sa maganda sa i-upgrade dito sa Yamaha MIUI 125 gawing naka-tubeless. Pero tayo, pwede naman natin gawing tubeless naman ito kasi naka-mugs naman na yung kanyang wheels So pwede na natin itong i-upgrade ng tubeless. Nasa atin na lang yun kung papalitan mo yung gulong na pang tubeless. Pero yung stock na gulong nito ay tube type pa. Anyway, yung sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 70 by 90 by 14. Sa likod naman ay 80 by 90 by 40. Then pagdating naman sa braking system nito, disc brake sa harapan, drum brake sa likuran. At malakas din ang braking power nitong MIUI 125. Kahit na naka-drum brake lang sa likuran. Isa rin sa rason kung bakit malakas ang braking power dahil nga magaan lang naman siya. Kaya kayang-kaya niyang mapatigil agad ito. Then pagdating sa suspension, telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay single shock. At maganda din ang performance ng suspension ng MIUI 125. By the way, itong MIUI 125, ito ang kauna-unahang Bluecore technology na motor na pinasok dito sa Pilipinas. Nasundan na lang yan ang nasundan ng mga bagong motor ngayon ng Yamaha. Pero itong MIUI 125 talaga ang kauna-unahan na nilagyan ng Bluecore technology. Pagdating sa makina nito, ito ay 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder. Ang maximum power nito ay 9.5 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.6 Nm at 5,500 RPM. Maganda din ang performance ng MIUI 125 kaya hindi ka rin talaga mabibitin dito. Then matipid din ito sa gasolina, kaya din umabot ng up to 45 km per liter dahil nga ito ay fuel injected na and powered pa ng Bluecore technology. Anyway, maliit lang ang kanyang fuel capacity, 4.2 liters lang, pero kahit na maliit lang kanyang fuel capacity, malayo na rin naman ang mararating mo sa isang full tank nito dahil nga matipid naman siya sa gas. Ngayon pagdating naman sa presyo, ito good news dahil bumaba ang kanyang presyo ngayon. Ang kanyang SRP o suggested retail price ay 75,900 pesos na lang. Bumaba siya ng almost 2,000 pesos ang ibinaba. Dati kasi nasa 77,000 pesos ang MIUI 125 So 2,000 pesos din ang minarkdown nitong bagong MIUI 125 na 2026 version. Then kung i-avail mo naman ito ng installment, ang minimum down payment ito ay 4,000 pesos at ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 3,608 pesos. Available ito dito sa Motor Trade Yamaha 3S Shop Iriga City Branch. At ayan, diba? Napakaganda ng kulay nito. Ang tawag sa kulay nito ay matte blue. Sigurado magugustuhan ninyo ito kapag nakita nyo sa personal. Napaka-pogi, very premium talaga. At yun nga, nagmura na yung kanyang presyo. So, okay din dahil mas magandang kulay, mas mura ang presyo. Pero sana mas maganda din kung i-upgrade na din ng Yamaha yung kanyang mga features. No? Sigurado, madami ang tatangkilik dito kapag in-upgrade lang to gawing tubeless lang yung kanyang mga gulong, gawing LED yung kanyang headlight, at lagyan ng charging port, at gawing full digital display yung meter panel. Nako, sigurado mas dadami ang tatangkilik dito. Kahit na hindi na baguhin yung kanyang design, ganyan pa rin, basta LED yung mga ilaw, tapos medyo patabain yung gulong. Nako, sigurado mas dadami ang magkakagusto sa motor na to, mas dadami ang bibili.